ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang titiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa langit at lupa ay ating makikita mga palatandaan, malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang titiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magpasya ka ngayon habang may panahon, alinlang ay pawiin na, baka ang pintuan ay biglang magsara. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magandang mamaya. Magandang gabi po mga kapatid, at tayo ngayon ay merong podcast ni Brother Denmar Santiago. Ngayon po ay araw ng Biyernes at March 15. At ang topic po na kanyang ipapahayag ay ang title ng kanyang podcast ay Ayon sa Nasusulat. At ito ay episode din to eh. Parang series din, yan, mga kapatid. Katulad ni kapatid na Bantay Pinto. Yan. Sige po, Brother Denmar Santiago ng SDA. Kayo na po ang magsalita. Okay, isang maligayang araw at pinagpalang araw ng Sabat sa ating lahat. Ang inyong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, baguhang debatista at ordinaryong miyembro ng aming iglesia, ang Iglesia Adventista del Séptimo Día or Seventh-day Adventist Church, mga kapatid. So, bago po tayo magsimula, ay nais kong papurihan at luwalhatiin natin ang ating Panginoon sapagkat dumating na naman po ang banal na araw ng Sabat na dapat nating ipanginin sapagkat ito ay kanyang binanal at pinagpala at kanyang binasbasan upang maging kapahingahan ng tao mula sa kanyang paggawa. So kaya po, inanyayahan ko po kayo na tayo po ay magsimula sa isang munting panalangin. Samahan niyo po ako. Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat na nasa mga luklukan, marami pong salamat sa pagpapalat biyaya mo po sa buong Sanlinggo, Panginoon. At ngayon, Panginoon, ay mapagkumbabang inihingi po namin ang inyong gabay at tulong, Panginoon, sa aming gagawing pag-aaral. Nawa, Panginoon,
Isugo niyo po ang banal na Espiritu Santo upang lubusan po namin maunawaan at mabuksan ang aming mga kaisipan sa iyong salita, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay tumimo sa lahat ng mga nanonood at makaabot ito, Panginoon, ang iyong ebanghelyo sa lahat ng kinapan bago ka dumating, Panginoon. At sila at kami, Panginoon, ay makasama ninyo dyan po sa bayang banal na nasa langit. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na ito at sa kaalaman, Panginoon, na ibiniyaya niyo po sa inyong lingkod. At ito po ay aking ibabahagi, Panginoon, hanggang sa iyong muling pagparito, sapagkat ang paglilingkod sa iyo, Panginoon, ay isang katungkulan ko bilang isang iyong nilikha, Panginoon. At ito po ang aming samot na langin sa pangalan po ng aming Panginoon na aming tagapagligtas. Amen. Ang inyong pong lingkod na hindi karapat-dapat magsalita ngayong gabing ito ay inyong pagpasensyahan kung tayo ay magkakaroon ng pagkakamali sapagkat tayo ay tao lamang, ngunit naniniwala tayo na ang ating Panginoon ay gagabayan tayo sa ating gagawing pag-aaral ngayong gabing ito. No? Siya nawa ang inyong makita sa ating gagawing pag-aaral. So bago ko simulan ng ating pag-aaral, ay hayaan niyo po kung basahin po muna ang isang talata po. Ito po ay ang aking paboritong talata. No? Ito po, nasa Colossus 3:10. Ganito ang sinasabi, Colossus 3:10. Okay? 3:10, ganito ang sinasabi. At tayo yung mga bihis ng bagong pagkatao, no? Na binabago ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. So maliwanag po dito sa talata, mga kapatid, na tayo daw ay mga bihis ng bagong pagkatao na ayon doon sa larawan ng ating Panginoon. Ito po ay paborito kong talata sa lahat ng mga sa lahat ng aking napagbulay-bulayan, mga kapatid. Ito talaga yung naging puso ng aking naging pag-aaral. At nais ko po ipaunawa sa inyo kung bakit natin binasa ito sa ating panimulang pag-aaral, sapagkat upang ating makita na lahat ng ating nagawing pag-aaral ay dapat ay ituro tayo na mamuhay bilang katulad ng sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, mga kapatid, kung tayo tutulad sa ating Panginoong, ano po yung ating tutularan sa Kanya? Ganito po ang ating mababasa sa Juan 13:15 sa Magandang Balita Biblia. Ganito ang nakasulat, no? Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyo namang tularan. So, ang nais ng ating Panginoon ay tularan ang kanyang mga halimbawa na ibinigay sa atin. So, ano-ano nga ba ang mga halimbawa na ibinigay sa atin ng Panginoon na siyang dapat natin tularan, mga kapatid? Unang-una, ang isa pong tunay na Kristiyano, mga kapatid, ay meron po siyang kaugalian na gaya ng sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat kung ang nais man ng isang tao ay sumunod, no, sa kalooban ng Diyos, siya ay susunod, mga kapatid, sa utos ng Diyos na lumikha sa Kanya. At ganito ating mababasa sa Awit 48. Ganito sinasabi, kinalulugdan kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. So kung nais natin daw na matupad ang kalooban ng ating Panginoon, dapat tayong sumunod sa kanyang mga utos. Halimbawa ng pamumuhay o kaugalian na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung tradisyon na mababasa natin sa Biblia. Hindi po ito yung tradisyon na isinalin ng salit-saling sabi, subalit hindi naman natin mababasa. Ito po, no, ayon po sa nasusulat, ano ba yung kaugalian na dapat nating sundin ayon mismo sa ating Panginoong Jesucristo? Ganito ang ating mababasa sa Lucas 4:16. Ganito sinasabi, at siya'y nasa Nazaret na kanyang nilakhan,
At ayon sa kanyang kinaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng Sabat. Oh? So maliwanag po ang ating Panginoong Jesucristo, yung sinasabi na siya, pumasok siya ayon sa kanyang kinaugalian, bagaman hindi natin mababasa na ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo dito. Alam naman po natin na ang konteksto ng nandito sa talatang ito, ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa ilalim ng kautusan. No? Galatia 4:4. At ayon po dito sa nasusulat, ang ating Panginoong Jesucristo ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Okay, ulitin ko po, no? Ang ating Panginoong Jesucristo ay pumasok po sa araw ng Sabat sa sinagoga. Okay, ayon sa kanyang kinaugalian. Okay, yung kaugalian ito, mga kapatid, saan po galing kaya ang kaugalian ito? Ang kaugalian ito na nakuha ng ating Panginoong Jesucristo ay ating pong magbabasa ayon po dito sa nasusulat sa Gawa 7:38. Ganito ang ating mababasa, 7:38. Ganito ang sinasabi. Okay, 7:38. Yaong naroroon sa iglesia sa ilang, nakasama ng ating mga magulang, ayan, sabi diyan na nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. So maliwanag dito, mga kapatid, no, na yung utos na tinanggap o yung aral ng mga sinaunang ating mga ninuno gaya ni David, ni Abraham, ni Jacob, no? At mga iba't iba pang mga lingkod ng ating Panginoon, ay sila po ay pinamanahan nila tayo ng aral. Ano pong aral ito? Pagka po sinabi nating aral, kasama po dito yung sinasabi ho sa Ezekiel 44:23 hanggang 24. Ano po sabi doon? Ituturo ko sa aking bayan ang pagkakaiba ng malinis at ng marumi, ng banal at ng karaniwan. Iingatan nila ang aking kautusan at ipangingilin ang aking mga sabat. So ito po ang tinutupad na aral ng ating Panginoong Jesucristo na minana niya mismo sa kanyang mga ninuno. At ngayon, mapapansin natin, mga kapatid, mayroong mga nagpapakilalang Kristiyano sa ating kapanahunan. May nagpapakilalang mga Kristiyano sa ating kapanahunan at nais nilang sundin ang ating Panginoong Jesucristo. Nais nilang sundan ang yapak ng ating Panginoong Jesucristo, kaya nga sila tinatawag na Kristiyano. So paano ho magiging Kristiyano ang sino man at paano niya masasabi na siya'y talagang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo? Ganito po ang sinasabi, mga kapatid, ayon po dito sa nasusulat, dito sa Juan, sa Kapitulo 14 at sa versikulo 15. Ganito ang ating mababasa, mga kapatid. Juan 14, ang talata po ay 14:15. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. 14:15. Okay. Sabi dito, kung ako'y inyong iniibig, susundin ninyo ang aking mga utos. Ayan maliwanag po ang sabi ng 14:15 ng Juan, no? Na kung ako'y inyong iniibig, susundin ninyo ang aking mga utos. O kaya kung ang sino man ay umiibig sa ating Panginoong Kristo, susundin niya ang mga utos. Alam naman po natin na tayo pong mga Kristiyano na ang Diyos ng lumang tipan o ng matandang tipan ay ang ating Panginoong Kristo. Nung magpakilala siya sa mga Hudyo, ang sabi, ayon po sa nasusulat, bago pa ipanganak si Abraham, ay ako nga. Ayun po ay mababasa natin sa Juan 8:58. At yan po ay tinatawag nating may tipo at larawan sa Exodo 3:14. Which is, ang sabi, ayon po sa nasusulat, nagpakilala kay Moses at mapapansin po natin, ang sabi ng Panginoon dito, no? Exodo 3:14,
sabihin mo nga sa mga anak ni Israel. No? Ito daw sabihin daw ako ni Moses. Si Moses ang kausap ng ating Panginoon dito. Ang sabi niya, sabihin mo sa mga anak ni Israel na ikaw ay sinugo ni ako, yaong ako nga. So makikita natin, mayroong pagkakapareho, may pagkakahalintulad. No? Sabi diyan, ako ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, at yung mga ninuno sinasabi diyan ng ating Panginoon. No? So maliwanag, yung taong nagbigay, mga kapatid, yung taong nagbigay ng Sabat ay ang ating Panginoong Kristo. At paano pa po tayo makatitiyak na yung Sabat ay tunay nga pong nanggaling sa ating Panginoong Kristo? No, nais ko pong basahin po at idiin sa inyo. Ito pong talata po ayon po sa nasusulat dito ho sa Juan 1:1 hanggang 3. Ganito ang ating mababasa. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Nasa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya, hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. So maliwanag po dito sa ating binabasa, ayon po sa nasusulat, na ang salita o ang berbo na nagkatawang tao, according po dito sa 14, batayin po natin sa 14. Tayo po dito, talatang 14, mga kapatid. Ayan. At ang salita ay nagkatawang tao at nanahan sa gitna natin. So maliwanag po, yung verbo na tinutukoy, yung salita, ito ay nagkatawang tao. At ano pa po ang sabi ng talata? Ang sabi dito, walang sino mang nakakita kanino man sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak, na siyang nasa kanlungan ng Ama, ang nagpakilala sa Kanya. Ito po ay versikulo 18. Sa makatuwid, mga kapatid, ito pong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, sabi dito ni Apostol Juan, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At walang magagawa kung wala siya. Sino po yung tinutukoy na salita? Ang ating Panginoon Kristo, ang Diyos na tanging anak, the only begotten God the Son, ang nagpakilala sa Kanyang Ama. Ayon ho dito sa versikulo 18. Sa madaling salita, mga kapatid, ang nagpakilala sa atin ng utos ay ang ating Panginoong Jesucristo. So, hindi na po natin kailangan itanong pa. It's unnecessary sa ating mga Kristiyano na iniutos ba sa mga Kristiyano ang pangingili ng Sabat? Sapagkat, mga kaibigan at mga kapatid namin, ang ating Panginoong Kristo, siya po ay Diyos, hindi lamang po ng bagong tipan, kundi maging ng lumang tipan. So siya po ang Diyos na kasama ng Ama sa paglikha. At paano pong nilikha ng anak o ng Diyos ang Sabat? Mayroon po tayong 4 na proseso na mababasa po sa Biblia. Ano-ano po ang mga prosesong yan? Ito po, ang proseso po yan, paggawa, binanal, binanal, ipinangilin, at binasbasan ng Diyos. Mababasa po natin yan dito po sa Genesis, sa 2, sabi po dito, 2 hanggang 13. Ganito ang ating mababasa, mga kapatid. Ayon po dito sa nasusulat sa Biblia. At sabi dito, Genesis 2:1 hanggang 3. Sabi dito, nayari ang langit at ang lupa at lahat ng mga bagay, na mga iyon. Ang ikapitong araw, ay natapos ang Diyos ang lahat ng kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ikapitong araw sa lahat ng kanyang madlang ginawa. Binasbasan ng Diyos
ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng kanyang mga ginawa. Maliwanag po no, yung ating nabasa dito sa Genesis. Paano po ginawa ng Diyos ang araw ng Sabat? Ginawa po ng ating Panginoon Diyos ang araw po ng Sabat sa pamamagitan po ng unang-una ay kanya itong pinili, mga kapatid. Ibig sabihin, kanya itong binanal. Kaya nga po mababasa natin sa iba pong talata ng Biblia, ayon po sa nasusulat dito sa Exodo 28, ingatan mo, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Okay? So, ano pa po ang sabi dito? Ang sabi po dito ay binasbasan ito ng Diyos. Pinagiging banal, pinagpahinga, at ito po ay itinakda rin ng Diyos bilang kanyang kapahingahan. Yan. So, ngayon, kanino po ibinigay ang araw ng Sabat? Kasi po ito po ang malimit na hindi mapagkasunduan ng maraming mga Kristiyano o ng ating mga kasama o mga kapatid sa iba nating mga grupo o samahang pangrelihiyon na Kristyanismo. No, kami po mga Seventh-day Adventist ay naniniwala, mga kapatid, na kayo rin ay anak ng Diyos, at marapat lamang bilang anak ng Diyos kayo ay tumupad sa utos ng Diyos bilang kayo rin ay hiniran at pinili niya upang ipangaral ang kanyang ebanghelyo sa lahat ng pinapal. No? So hindi po kami nag-iisa, hindi po kami nagkiklaim na kami lamang po ang maliligtas. Wala pong gayon aral ang Seventh-day Adventist. Ngayon, kaya nga po ang Sabat, mga kapatid, ang Diyos po natin ay hindi po nagtatangi ng tao. Pagka po sinasabi natin hindi nagtatangi ang Diyos sa tao, kahit sino ka pa, mahirap man, mayaman, or lalaki, babae, no? Hindi nagtatangi ang Diyos ng tao. No? So, kaya ang sabi dito sa Marcos, dito po sa 2:27, ganito po ang nasusulat. Okay, ang sabi po ay, ginawa ang Sabat para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. So, maliwanag po, kapag po tayo ay tao, tayo po ang recipient o tatanggap ng Sabat na ginawa ng ating Panginoon. So, hindi po ito exclusive sa Diyos, ito po ay ginawa para sa tao. Kung tayo po ay tao, tignan po natin yung ating mga sarili. Mukha po pa tayong unggoy. Hindi naman po, no? Kaawaan ng Panginoon, wala naman po sanang mukhang unggoy. Pero, ayan mga kapatid, kung tayo ay tao, dapat tayong sumunod sa utos ng Diyos na ipangilin natin ang araw ng Sabat, mga kapatid. No? At ngayon, mga kapatid, hanggang kailan po, no? Hanggang kailan po ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos sa araw ng Sabat? Ito po yung nais nating malaman sapagkat mayroon po kasing pananampalataya na naglipat ng kabanalan ng araw ng Sabat. So, hanggang kailan po dapat tumagal ang pagpapala po ng Diyos sa araw ng Sabat? Ito ba'y malilipat? Ang sagot po natin, ayon po sa nasusulat, dito po sa ating Biblia, mga kapatid, sa unang Kronika 17:27, ang pagpapala ng Panginoon ay magpakailanman. No? Magpakailanman. At pag sinabi po natin magpakailanman, mga kapatid, hindi po yan maaaring lumipat sa ibang araw. No? Hindi po pwede na ang tao po ang masusunod, kundi ang Diyos ang masusunod. Wala pong makapaglilipat ng ginawa ng Diyos, iban lang sa kanyang sarili, mga giligilo ko, mga kapatid. Ano? So, hindi po ang Diyos ang susunod sa atin. Kapag po sinabi natin, dito po ang araw ng pangilin, kinakailangan na mag-adjust ang Diyos sa atin. Tayo po ang mag-adjust sa ating Panginoon sapagkat ang araw po ng Sabat ay nilikha, mga kapatid, upang maging araw ng pagsamba sa ating Panginoong Diyos. No? Hindi po ito para sa ating sariling kapurihan. No? Basahin po natin yung unang Korinto 17:27. Okay, basahin po natin.
Ganito po ang mabasa natin, ano? Okay. At ngayon kinalulugdan ko, no? Kinalulugdan ko ang pagpalain ng sambahayan ng iyong ah, ang iyong sambahayan, sabi diyan, upang mamalagi magpakailanman sa harap mo sapagkat ang iyong pinagpala o Panginoon ay magiging mapalad magpakailanman. According po yan, o ayon po yan sa nasusulat sa unang Kronika 17:27, mga kapatid. At ayon po dito sa bilang, ayon po sa nasusulat dito sa bilang 23, 19 hanggang 20, ganito po ang ating mababasa. 19 hanggang 20. At ganito ang ating mababasa. Okay? Mga bilang 23. Okay? 23, 19. Ganito ang ating mababasa. Ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling at ang anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya na hindi niya gagawin o sinalita niya na hindi niya tutuparin? Ako'y tumanggap ng utos. Pansinin po natin, ang sabi ho dito sa talata na nasusulat, ako'y tumanggap ng utos, no, sa nagbigay ng pagpapala na kanyang pinagpala at hindi mababago iyon. So maliwanag po, yung utos na pinagpala ng Panginoon, hindi po magbabago. So maliwanag po, mga ginigilo ko mga kapatid, wala pong maaring makapagbago ng araw na pinagpala ng ating Panginoon. Kung buong araw ang pinagpala ng ating Panginoon, mananatili po yan hanggang sa wakas ng panahon. Saan po natin mababasa yan? Mababasa po natin yan dito po sa aklat po ng Exodo. Okay? Dito po sa aklat ng Exodo, sa 31:16. Ganito po ang ating mababasa. No? Ganito. Yan, 16. Okay. Kaya't ang mga anak ni Israel ay mangingili ng Sabat, naingatan ng Sabat sa buong panahon ng kanilang salinlahi bilang isang pinakapalaging tipan. So maliwanag po dito, na ang Sabat po ay tipang walang hanggan at hindi po magwawakas, mga kapatid. Ano? At sabi diyan, kanilang ipapangili ng Sabat magpakailanman. So hindi po mababago yun hanggang po sa bagong langit at bagong lupa ayon po sa nasusulat sa Isaiah 66. No? Moderator, pakisabihin ako kung malapit na yung ating time para medyo hindi tayo mabitin. Okay. Sa Isaiah 66 po, mababasa dyan natin. Okay. Mabasa po natin dito sa Isaiah. Ganito po ang ating mabasa. 66 verse 22 to 23. Ganito po ang nakasulat. Sapagkat kung papaanong ang mga bagong langit at bagong lupa ay mananatili, na aking nilikhain ay mananatili, ang inyong pangalan, sabi ng Panginoon. Gayon din ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mula sa isang bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago ay paroroon ng lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Kaya po ang Sabat po ay mananatili hanggang sa bagong langit at bagong lupa. At sabi ng talata, ayon po sa nasusulat, ay sasamba ang lahat ng tao sa kanyang harapan, sabi ng Panginoon. Ngayon, so alam naman po natin ang konteksto ng Sabat, mga kapatid. Ngayon,
Ano po ang pangako ng Diyos, mga kapatid? Ano po ang pangako ng Diyos sa mga nangingili ng Sabat? Kasi po, sabi nga po natin, yan po ay pagpapala ng ating Panginoon sa atin. No? Pagpapala po yun ng ating Panginoon. Sabi dito, at sinabi, kung iyon didinggin ng buong sikap, no? Ang tinig ng Panginoon mong Diyos at yung gagawing matuwid ang kanyang mga utos at yung didinggin ang mga yon at yung gaganapin ang lahat ng kanyang mga panutuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng nilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos na nagpapagaling sa iyo. Exodo 15:26. Mga kapatid, dalawa lamang po ang ating pagpipilian. Ayon po sa talata at ayon po sa nasusulat sa Exodo 15:26, ang hindi po nangingili ng Sabat ay magkakaroon ng karamdaman. Hindi po ako ang nagsabi. At mga kapatid, hindi po namin nais, lalo-lalo na sa mga nakikinig, hindi po namin nais, mga kapatid, na kayo po ay magkaroon ng kaparusahan galing ho sa ating Panginoon. Hindi po namin nais yun na mangyari sa inyo. Kaya nga po kami po ay nagsisikap na mangaral sa inyo na mangiling kayo sa araw ng Sabat sapagkat ito ay ang utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos ay ingatan natin ang kanyang utos. At ang sabi dito, mga kapatid, kung didinggin ninyo, no? At iyong gagawin ang kanyang mga utos at didinggin ang kanyang ang mga iyon at iyon tutuparin ang kanyang mga palatuntunan, ay wala siyang karamdaman na ilalagay sa iyo. Ito yung pangako ng ating Panginoon sa mga nangingilin ng araw ng Sabat. Ngayon, kung hindi po tayo nangingilin ng Sabat, ako po yung mananalangin sa inyo. Kasama niyo po ako at ng mga kapatid na mga Adventist. Papanalangin po namin kayo na kayo po ay magkaroon ng kaliwanagan patungkol po sa pangingilin ho ng araw ng Sabat. Sapagkat nakakatakot po ang mangyayari sa hindi ho nangingili ng Sabat. Ito po ay hindi po galing sa akin. Mga kapatid, noon po ang bayan ng Diyos ay nagpahid ng dugo sa kanilang mga pintuan upang sila ay magkaroon ng palatandaan sa ating Panginoon na sila ang bayan ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, ang Sabat po, ang Sabat po ay siyang tatak ng Diyos. At kung ang isang tao, mga kapatid, ay wala pong tatak ng Diyos, hindi po natin alam o hindi po ako hahatol, mga kapatid, kung kanino po, no, ang mga taong yun na hindi ho nangingili ng Sabat. Kasi po, maliwanag naman po ang tatak ng Diyos ay ang araw ng Sabat. Subalit, yung mga hindi nangingili ng Sabat ay, mga kapatid, masama mang humatol. Masama mang humatol, pero ayon po sa nasusulat, ang sumasalangsang sa utos ay kasalanan at ang ama ng kasalanan ay ang dyablo na hindi nananatili sa katotohanan. Kaya kung ang tatak ng Diyos ay ang Sabat, ang hindi nangingili ng Sabat sa demonyo, mga kapatid. Ngayon, sabi ho dito sa Ezekiel 20:12, yung ating mababasa. Ezekiel 20:12. Ganito po ang ating mababasa, ano? Bukod dito, ibinigay ko sa kanila ang aking mga Sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at sa kanila, para malaman nila na ang Panginoon ay nagpabanal sa kanila. Maliwanag po ang sabi po ng Ezekiel 20:12, no? Na ang Sabat ay ibinigay para sa atin upang maging tanda ng Diyos na siya ang nagpabanal sa kanyang iglesia.
Ngayon, kung ang inyong pong iglesia ay hindi po nagtuturo na patungkol po sa Sabat, hindi po banal yan. Ang tawag po dyan, pagano. Sapagkat kung kayo po ay nagsisimba ng linggo, yan po ay sa pagano. Yan po ay Sabat ni Constantino, no, ng mga Romano, mga kapatid. At katulad ho ng ating sinasabi, no, ito sa ating pag-aaral, ang paglabag po sa araw ng Sabat ay kasalanan. At po natin mababasa dito po sa Juan, sa unang Juan, 1 John chapter 3, verse 4. No? Hindi po kasi ako humahatol eh. Ang humahatol po, ang Biblia po, hindi po ako. No? Ako po ay nagbabasa lang. Ayon po sa nasusulat. Lahat po ng inyong itatanong at isasagot, ayon po sa nasusulat lamang ang aking isasagot sa inyo. At hindi po tayo lalagpas sa prinsipyo ng Biblia. No? Unang Juan 3:4, ganito ang ating mababasa. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kautusan, at ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Unang Juan 3:4. Ngayon, kung tayo pala ay lumalabag sa kautusan, mga kapatid, ito ay pagkakasala. Alam naman po natin ang pagkakasala, hindi po ito sa Diyos. Dahil ang isang taong ibinungkod ng Diyos sa kanya, masunurin po sa utos. Kaya po ng ating nabasa kanina. No, na kung sabi ng ating Panginoon, balik po natin sa kanyang sinasabi sa John chapter 14, verse 15, kung ako'y inyong iniibig, no, ay susundin ninyo ang aking mga utos. No? At ngayon, mga kapatid, no, gusto ko pong palalimin pa ang ating maging pag-aaral kahit papaano sa mga natitirang mga minuto ng ating podcast. No? Nais ko pong ibigay sa inyo yung mga talata na marahil ay gagamitin ng ating mga kaibayo sa pananampalataya upang sabihin na wala na yung Sabat na yan at hindi na dapat sundin. Kahit yung 10 utos, expired na daw at hindi na tayo kabilang sa dapat na susunod sa sinasabi niyan, no? So, ano po ang masasabi natin sa podcast na ito, sa ating programa, na ayon po sa nasusulat, ano po ba yung pinaka-konteksto ng kanilang sinasabi? No? Unahin ko po mga kapatid, yung kanilang sinasabi, patungkol po dito sa talata po ng Hosea, mga kapatid. Diyan po sa Hosea, sa Kapitulo 2, versikulo 11, ang sinasabi po dyan ay aking wawakasan ang kanyang mga wawakasan ang lahat ng kanyang pagsasaya, kanyang kapistahan at mga bagong buwan, ang kanyang mga sabat at lahat ng kanyang mga takdang pagpupulong. Makikita niyo po mga kapatid, may mababasa po tayo sa English version ng Hosea chapter 2 verse 11 na her Sabat. No? Yung her ay pumapatungkol po ito sa iglesia. No? Pumapatungkol po ito sa iglesia sa ilang o sa mga Israelita. Na yan po ay mababasa po natin sa Apokalipsis 12. No, mga kapatid. Apokalipsis 12, sapagkat yung babae po sa Apokalipsis 12 ay tumutukoy o sumisimbolo sa iglesia po sa ilang, sa Gawa 7:38. At sa madaling salita mga kapatid, ito po yung pinawawakasan. No? Maliwanag po kasi ang talata na binabasa dito. Ang winakasan po dito ay ang Sabat dito ho lang sa panahon lamang ho ni Hosea, at dyan lang ho particular yan sa hilagang bahagi ng kaharian or Northern Kingdom
ng mga Israelita noon, no? At sabi po dito sa talatang 13, ayon po sa nasusulat, ganito po ang pinaka-konteksto po talaga niyan, no? 13, Hosea 2:13, ganito sabi, aking parurusahan sila sapagkat dahil sa mga araw ng mga Baal, ayan, sabi niya, pagsunugan niya ito ng mga insenso, at siya'y naggayak ng kanyang mga lakad, sa mga naggayak ng kanyang mga lakad at sinunod ang kanyang mga tawag dito, sinunod, no? Yung kalooban ng Baal, yung tinutukoy dito sa talatang 13, mga kapatid, so sila ay nag-offer, no? Nag-offer ito ng insenso ayon po sa nasusulat dito po sa ating binabasang talata dito sa Hosea 2:13. Ito po ang pinaka-konteksto niyan, no? Pinakalimot po sa kanila yan, or winakasan, no? Winakasan sa kanila. Subalit, ito po ay isang eksklusibong pangyayari lamang sa kanila. Kaya po ang tawag po ay Her Sabat. Meron pong 3 uri po ng Sabat sa Biblia, no? Isa lamang po ito yung Her Sabat, no? At yung tinatawag nating may Sabat, Her Sabat, no? Ano pa po ba yung isa? Her Sabat, may Sabat, at saka yung His Sabat. Tandaan po natin, 3 po yan. His Sabat, Her Sabat, at saka may Sabat, no? Magkakaiba po ang konteksto niyan, no? At nabasa po natin dito sa King James Version na yan po ay Her Sabat, na tumutukoy po sa Sabat ito na ito na yan, mga kapatid, ito ay tumutukoy rin sa ceremonial, sapagkat mababanggit dito yung bagong buwan, no? Kasi mga kapatid, ang basihan po dito ay yung mga kapistahan, bagong buwan at mga Sabat. Pag po ito pinagdikit-dikit po ninyo, ito po ay tumutukoy po sa ceremonial Sabat na nasa Levitico 23, no? Yung po pagkakaiba po ng dalawa. Kaya sabi po dyan, Her Sabat, no? So yan po ay pumapatungkol po sa Israel. Ngayon po, punta naman tayo sa talata sa panaghoy. Ang sabi po dyan, pinalilimot sa Sion, no? Babasahin po natin yung panaghoy. Okay? 2:6, mga kapatid. Mapapansin niyo po dyan sa panaghoy, ang sabi dyan ay pinalilimot sa Sion, no? Ang mga Sabat, no? So sasabihin naman nila, ipinalimot na pala, so bakit tinutuloy pa ng Seventh-day Adventist ang kanilang pangingili ng Sabat? Saan po ba ipinalimot? Sa Sion, hindi ho sa Kristiyano. Ang nakalagay ay sa Sion, o mga Israelita pa rin po ang tinutukoy sa mga talatang yan, no? Ngayon, ano pa po yung pagtututol nila sa pangingilin po ng Sabat, mga kapatid, no? Isa po sa kanilang ginagamit, mga kapatid, ay ang Colossus 2:16. Sabi po dyan ay huwag na kayong humatol sa pagkain, sa inumin, no, sa mga kapistahan, sa bagong buwan at sa mga araw ng Sabat. Mga kapatid, wala po tayong mababasa dyan. Dyan po sa talatang yan, ang pinawi ay ang Sabat. No, wala po, no? Huwag niyo po pagdikitin yung talatang 14 at 16 sapagkat hindi po yan magkasama. No, iba po yung pinawi sa talatang 14, yan po ay mga palatuntunan at kahatulan sa Malakias 4:4. Ito ay tinutukoy na kautusan ni Moses. Sa makatuwid, no? Itong 3 talatang ito ay hindi na magagamit ang ating mga kasamang Kristiyano na tumututol sa pangingili ng Sabat. Excuse me. Pagkos, mga kapatid, kung talagang ipinatigil at tinapos na ang Sabat,
bakit po may natitira pa? Dito po namin kayo iniinyayahan. Dito po sa natitirang Sabat na ito, mga kapatid. Ano ang sabi? Dito po sa aklat ng Hebreo, sa talata po ay 4, Hebreo 4:4 hanggang 8. 4:4, 9, no? 4:9 at saka 10. Okay. Isa-isahin po muna natin. 4:4, ganito ang sinasabi. Ang sabi ay ganito. 4:4. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya, ang ganito tungkol sa ikapitong araw, at pahinga ang Diyos sa ikapitong araw sa lahat ng kanyang mga ginawa. Talatang 9, may natitira pa ngang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sapagkat ang sino mang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Mga kapatid, ang Sabat po, yung ikapitong araw ng Sabat na ginawa ng ating Panginoong Diyos, ay maliwanag po na ating mababasa ayon po sa nasusulat sa Hebreo 4 na dapat gayahin ang sinumang, no? Ang sinuman, no, pumasok sa kanyang kapahingahan ay gaya din naman ng Diyos. Ibig sabihin may paggaya tayong gagawin. Kaya nga pumulat muna po kanina nung tayo mag-umpisa, ano ho ba ang sabi ng Colossus 3:10? Sabi, no, tayo magbihis ng bagong pagkatao ayon sa larawang lumalang sa atin. So, maliwanag po yan. Kung ang ating Panginoon ay Sabadista, tayo po dapat ay Sabadista, mga kapatid. No? At 5 minuto na lang ako dito at mag-entertain tayo kung may tanong. Pero kung wala kayong katanungan, ay God bless sa inyo. Pero kung meron, mas maganda. No? Upang lubusan nating maunawaan ang ating pinag-aaralan. Kasi mas maganda pong nagtatanong po tayo kasi naman po nananahimik tayo pero tumututol tayo pero hindi natin itinatanong yung ating itinututol. No? Kasi mahirap po na tumututol lang tayo pero yung sagot, no, ay hindi natin inaalam. Dapat po inaalam po natin yung sagot sa ating mga pagtututol, mga pagtatanong o pagdududa sa salita ng ating Panginoon. Sa totoo lang, mga kapatid, hindi naman natin dapat na ipagkamali ang salita ng ating Panginoon. Kung ano man ang nakasulat dito, hindi natin dapat bangga-banggain. No? Sapagkat po may mga konteksto ang mga bagay na ito. Okay? Ngayon, mga kapatid, patungkol pa po dito sa ating pinag-uusapan, patungkol po sa araw po ng Sabat. Ito pong araw po ng Sabat na ito, gaya po sa Bagong Tipan, mga kapatid, ay hindi po inaasahan ng ating Panginoong Kristo na ito po ay mawawala. No? Ganito po ang ating mababasa sa Mateo sa Kapitulo 5, ang talata po ay 17 hanggang 18. Ganito ang ating mababasa, no? 5, 17 hanggang 18. Ganito ang ating mababasa. 5:17 hanggang 18. Ganito po ang nasusulat ayon po sa aklat ni Mateo, mga kapatid. 17:28. Huwag ninyong isipin ako'y pumarito upang sirain ang kautusan. Ngunit, naparito ako upang tuparin. No? Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ni tuldok o kudlit ay hindi mawawalan ng bisa hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. So maliwanag po, no? Yung buong kautusan, hindi lamang po yung Sabat, ay hindi po mawawala. No? Hindi po mawawala ng bisa kahit mawala ang langit at lupa. May tanong po. Sige po, ano pong tanong? Ang tanong po dito, sabi ni Raven Maranyan, may mababasa ba
na ang Seventh-day Adventist ay bayan ng Diyos, gaya ng sabi sa Hebrew? Meron po, no? Meron po tayong mababasa, no? Ito pong Seventh-day Adventist, tandaan po natin na hindi po kami bumabase sa pangalan, no? Sapagkat ang Seventh Day at Adventist, no, ang Seventh Day ay mula po sa turo po namin na Sabat, at ang Adventist ay galing po sa Titus chapter 2 verse 13 na naghihintay sa araw ng ating Panginoon. No, from the word Adventum, na ang ibig sabihin ay naghihintay sa ating Panginoon. Kaya po, wala po kayong mababasa na magkadikit na Seventh-day Adventist or kahit po verbatim po sa Biblia, sapagkat ito po ay magkaibang salita. No, unahin ko po babalikan ko po. No, yung Seventh Day ay galing sa Sabat, Seventh-day Sabat, o pangingilin ng Sabat, at ang Adventist naghihintay sa Panginoon. Ang Iglesia Adventista del Septimo Dia, no, hindi po kami bumabase sa pangalan. No, kasi kung sa pangalan lang po tayo magbabase, wala naman pong pangalan ang iglesia na itinatag ng ating Panginoon. Basta sinabi niya, I will build my church. Tanda po natin tinawag niya, my church. Pero wala akong pangalan. Sabi ko, wait lang po, Brother Jeffrey. John chapter 7. Ito po, no? Ayon po sa nasusulat, no? John chapter 7, verse 17. Ganito sabi. Okay, 17. Okay. Kung ang sino man ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos. So maliwanag po, no, kung sino man ay nasa panig ng Diyos o gumagawa ng kalooban ng ating Panginoon Diyos, ay makikilala niyo sa turo. Kaya nga po sabi ko kanina, sa Ezekiel 4:4, 23-24, at kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng malinis at marumi, ng banal at karaniwan, ingatan nila ang kautusan, at ipapangilin ng aking mga sabat. So, ito po ang naging batayan namin kung bakit kami ang bayan ng Diyos. No? Yung mga aral na tinanggap po namin mula po sa banal na kasulatan. Father Jeffrey, ano pa susunod na tanong? Sabi pa niya, kanino ba bibigay ang Sabat? Sa Israel o sa Seventh-day Adventist? At ilan ba kasi ang Sabat? At alin dito ang pinakabanal? Okay. So, tatlo po yung tanong niya, no? Una, kanino po ibinigay ang Sabat? Ang Sabat po, Marcos 2:27, ayon po sa nasusulat, ay ang Sabat ay ginawa para sa tao. So, kung ang Hudyo, ang Seventh-day Adventist ay tao talaga naman kami, at lalo na ikaw, kapatid, ikaw po ay dapat mangili ng Sabat sapagkat ibinigay yan ng Panginoon sa iyo. Yung ikalawa niyang tanong, Brother Jeffrey, ano yung ikalawa niyang tanong? Sa Israel o sa Seventh-day Adventist, ilan ba kasi ang Sabat at alin dito ang pinakabanal? Okay, ilan daw ang Sabat? Ito mga kapatid, meron po tayong tinatawag na, bigyan niyo po kanina sandali, Okay. Meron po tayong anim po, mga kapatid, na ceremonial Sabat. Pag po sinabi natin ceremonial Sabat, katulad po niyan yung Day of Atonement, no? Ayan po, babanggitin ko na yung ilan, Day of Atonement, Day of the Unleavened Bread, no? Day of Passover, at iba pang mga ceremonial Sabat, no? Na nandiyan po sa Bible, no? At ang binanal ng ating Panginoon, hindi po yaong mga binanggit po na ceremonial, no? Ang binabanggit po na binanal ng ating Panginoon ay, kapatid na Jeffrey, pakiflash po sa ating screen. Nababasa po sa Genesis 2, no? Genesis 2, 2 hanggang 3. Ang ikapitong araw, no, ay natapos ang Diyos ang kanyang mga ginawa.
at nagpahinga sa ikapitong araw sa lahat ng kanyang madlang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at ginawa niyang banal sapagkat sa 6 na araw nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa. So maliwanag po ang sabi, no, ano po ang pinabanal ng ating Panginoon? Ang ikapitong araw na Sabat or 70 Sabat sa ating panahon ay araw po ng Sabado. Brother Jeffrey, ano pong may tanong pa po mo dyan sa comment box? Okay. Sa gayon, no, maliwanag po, no, nais po nating susugan yung nagtatanong, marahil po ay naghahanap po ng katotohanan. Gusto po dagdagan po yung aking sagot sa kanya. No? Dito po sa Apokalipsis 12:17. Ganito po ang ating mababasa. Apokalipsis 12:17. Ganito ang ating mababasa, no? Sabi dito, nagalit ang dragon sa babae, no? At sinimulan digmain ang nalabi sa binhi ng babae ang mga nagsisitupad sa utos ng Diyos at may patotoo ni Jesus. No? Ito po mga kaibigan, no? Sabi diyan, ang tunay kong iglesia, no, ay hinahabol ng dragon. Sino to? Si Satanas. No? Si Satanas po yan, yung hinahabol ng dragon. Apokalipsis 20, ang talata po ay 2. No? Ayon po dito sa nasusulat, ang bayan po ng Diyos ay nagsisitupad ng utos ng Diyos at may patotoo ni Jesus. At kung mababasa po natin sa Revelation chapter 19, verse 10, ganito po ang ating mababasa ng Revelation chapter 19, verse 10. Sabi diyan, at ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y sambahin. Ngunit sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin niyan sapagkat ako'y kapwa mo alipin at kasama ng iyong mga kapatid na siyang patutuon ni Jesus. Patutuon ni Jesus. Sa Diyos ka sumamba sapagkat ang patutuon ni Jesus ang espiritu ng propesya or spirit of prophecy. Tandaan po natin, ayon po sa nasusulat sa unang Korinto 12:28, naglagay ang Diyos ng propeta sa kanyang iglesia. Ngayon, mga kapatid, kung ang inyong pong iglesia ay hindi po sumusunod sa utos ng Diyos at wala pong propeta, yan po ay hindi po tunay na iglesia, kundi huwad na iglesia. Dahil po ito po ang palatandaan ng tunay na iglesia. Mga kapatid, kung hahamunin ko po kayo, may mababasa po ba kayo sa Biblia na Roman Catholic Church? May mababasa po ba kayo na kahit anong pangalan ng inyong iglesia na nandiyan sa Bible, wala po kayong mababasa? No? Natapos ang mababasa ninyo, sabi ng ating Panginoon, ay aking itatayo ang aking iglesia. Wala pong pangalan. My church. Maliwanag po yan. At kalaunan ay tinawag na mga Kristiyano. No? So wala pong pangalan yan. Subalit, mga kapatid, maliwanag po sa Biblia na ang bayan ng Diyos, mga kapatid, ay tatawagin sa bagong pangalan. No? Tatawagin po yan sa bagong pangalan at siya'y tatawagin ng Seventh-day Adventist. No? So, paano po natin natiyak yan na ang bayan ng Diyos ay ang Seventh-day Adventist, mga kapatid? Tunais niyo po, mga kapatid, na masuri ang aral ng Seventh-day Adventist at parang po kayong tatanungan, only question po. No? At kahit abuti po na maghapon at magdamag ang inyong katanungan, ay welcome po kayo sa aming mga sambahan o aming mga churches. Open po yan every Saturday, mga kapatid. At kung hindi man, may mga layman po kami at elders na pwede nyong lapitan. Or kahit ako na lang po ang inyo pong lapitan, ang inyong malita lingkod. At i-coordinate po natin sa mga church kung nais nyo po ng Bible study with only question. No, yan po ang ating layunin, mga kapatid. No, inanyayahan namin kayo na suriin ang aral ng Seventh-day Adventist at magtanong po sa amin ayon po sa nasusulat
sa Biblia. So bago po tayo magtapos, tayo po ay magkaroon ng maikling panalangin. Samahan niyo po ako na pasalamatan ang ating Panginoon. Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po, Panginoon, ay binigyan mo ng pagkakataon upang makapag-aral ng iyong dakilang salita, Panginoon. At naunawa na yung Panginoon na dapat pong ingatan at pakabanalin ang araw po ng Sabat na inyong ibinigay po sa inyong mga lingkod, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang aming napakinggan, Panginoon, ay aming susundin at aming ganapin, Panginoon, upang kami makasunod sa iyong banal na kalooban, Panginoon. At sa pagkakataong ito, Panginoon, ay pinupuri at niluluwalhati ka namin sapagkat napakabuti mo, Panginoon, na narito ka upang ipaalala sa amin ang tunay na aral na nakasulat po sa Biblia, Panginoon. At kami rin po ay humihingi, Panginoon, sa inyo ng biyaya sapagkat hindi po namin matutupad o hindi rin po namin ma-apply sa aming buhay ang aral na ito kung wala po, Panginoon, ang iyong biyaya, Panginoon. At kung wala ka, Panginoon, wala kaming magagawa sa aming mga sarili. Kaya naman po, Panginoon, dalangin po namin ang pagpapakumbaba, Panginoon. Ituro niyo po sa amin na waandaan sa inyong kalooban, Panginoon, at buksan ang aming isipan upang matanggap ang mga turo na nakasulat po sa banal na kasulatan. At nawa, Panginoon, pagpalain niyo po ang mga kapatid namin at mga manonood ng programang ito na ayon sa nasusulat at gamitin niyo po itong podcast na ito at platform na ito, Panginoon, upang makapaghatid pa ng maraming mga kaluluwa sa iyong paanan, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, at luwalhatiin, sambahin sa iyong dakilang pangalan sa aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. So mga kapatid, bago po tayo magtapos, ay inanyayahan ko po kayo ang bawat isa na sundan po ako sa YouTube channel. Hanapin niyo lamang po ang aking pangalan, Brother Denmar Santiago, yung aking pangalan, no, Denmar Santiago, at saka yung ating hashtag na The Present Truth Ministry or Present Truth Ministry. Lalabas po yan sa inyong YouTube channel, mga kapatid, no? So muli po, mga kapatid, ang inyong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago. At bago po ko magpaalam, bago tayo makalimot, no, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga nanood sa atin at manonood pa ng ating podcast na ito sa replay at kayo sa ating YouTube, mga kapatid. At papasalamat kita kay Brother Jeffrey na ating technical and recorder ng Philippine Debaters Association at ng ating programang Ayon sa Nasusulat, mga kapatid. At pinasasalamatan natin ang buong pwersa ng Advent Biblical Ministry sa pangunguna ng ating partner, Brother Fernando B. Camacho Jr. at ng ating mentor, Dr. Rocky Tulog, at yung ating ministry na Adventist Youth Disciples Ministry, at saka sa ating mga kapatiran sa 3A Media, mga kapatid. At bago po ako makalimot, ay inimbita ko po kayo sa aming magiging debate o pag-uusap na magkaibigan, dialogo namin ni Brother Alfie Tambulero Jaba, na ating dating kapatid Alfie, na dati po siya ay Seventh-day Adventist. Dalangin natin, mga kapatid, after po ng debate namin sa Lunes dito po sa Philippine Debaters Association, ay siya'y manumbalik sa ating Panginoon. Dalangin niyo po, mga kapatid, at iluhod natin ang ating mga tuhod sa ating mga iglesia bukas, mga kapatid, at idulog natin sa Panginoon ang ating kahilingan na mapanumbalik ang ating kapatid sa ating iglesia na kinasihan ng Panginoon upang magligtas ng mga kaluluwa. Kaya mga kapatid, naway nagipagpapalat biyaya sa inyo ang ating podcast, at patuloy niyo pong sundan at tangkilikin ang PDA, ang Philippine Debaters Association, na nag-iisang international debating platform ng Pilipinas. Muli po ang inyong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago. Iniiwan ko po kayo sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon at happy Sabbath sa inyong lahat. God bless us all, mga kapatid.
Okay po, dyan po nagtatapos ang podcast ni kapatid na Denmar Santiago ng Advent Biblical Ministry, na ang kanyang every Friday ito mga kapatid, 8 p.m. At ito ay series din. At ito ay ayon sa nasusulat. Kung kayo may mga tanong, next Friday, pwede po kayo ulit tumutok sa ganito ring time o ganitong oras. Maraming salamat. Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit nang magwawakas itong mundo.